Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, lagot umamin na. Nako, BBM puring-puri ng mga loyalista. Ba, alamin po natin kung bakit pinupuri si President Bongbong Marcos Jr. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun mga kababayan, diretso na po tayo. Pasadahan muna natin ito pong si Bunuan. No? Kasi sabi po ni Senator Ping Lacson mga kababayan, no? Ito pong si Bunuan ay si ex-secretary ng DPWH na si Secretary Bunuan mga kababayan. Ay sabi po ni Senator Ping Lacson ay niloko ang Pangulo. No? Sabi niya niloko raw ni Bunuan si President Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay ng mga maling coordinates. Pero eto po ang sabi ng Malacanang, ang sabi po ng presidente mga kababayan. Sabi po dito ni Jose Claire Castro, naniniwala po ang Pangulo na si dating Secretary Manny Bunuan ay magsasabi ng katotohanan. Magsasabi ng katotohanan? Ibig sabihin po nito mga kababayan, no? Hindi niya po niloko ang Pangulo. 'Di ba? Kasi naniniwala pa rin hanggang ngayon naniniwala pa rin. Si President Bongbong Marcos Jr. kay Secretary Bunuan. 'Di ba? Grabe no? Hanggang ngayon naniniwala pa rin si President Bongbong Marcos Jr. kaya Secretary Bunuan. So, ano ba ang gusto nitong iparating sa atin, no? Para kasi sa akin, personal na opinion mga kaubayan, no? Talagang mahirap po ito. Mahirap tibagin itong si Bunuan sapagkat pinagkakatiwalaan pa rin ng Pangulo. Hanggang ngayon, di ba? Tiwala ang Pangulo na magsasabi ng katotohanan si Bunuan. Sa palagay niyo po ba, eto, naimbestigahan na po itong si Bunuan dati. Ngayon, kung magbabago po ang kanyang mga, di ba, ang kanyang mga statement, ay, di ba, sa umpisa pa lang ng investigasyon, nagsisinungaling na siya kung magbabago po ang kanyang mga testimonya. Nananatiling kumpiyansa si President Bongbong Marcos Jr. na magsasabi ng katotohanan si dating DPWH Secretary Manny Bunuan kaugnay sa kontrobersiya sa flood control project. Ayon po yan kay Jose Claire Castro. Aray ko po mga kaubayan. Pag si Castro kasi nagsasalita, parang wala nang gustong maniwala. No? Sana iba na lang po yung pinagsalita ninyo. Para at least may maniwala naman. Nako. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Patungkol po kay Bunuan. Pero eto, pasadahan naman po natin itong si Attorney Jesus Palaces mga kababayan. Sabi naman po dito, no? Sabi niya po dito, si Duterte walang napakulong ever na big fish na corrupt or drug lord. Hindi ko alam kung saang planeta ito galing pero si BBM despite his faults despite his fault umamin agad sila na may mali sila mga kaubayan, no? Napakulong na si Bong Revilla with more to follow. Aba. Big fish. Ang tanong namin sa iyo, Jesus Palaces, 'di ba? Attorney ka naman, human rights lawyer ka pa. Ang tanong namin sa iyo, kung big fish ba si Bong Revilla? Big fish ba siya or isa lang po siya? Sa mga sabihin natin hindi dilis, medyo malaking isda, pero kasi napopolitika kasi si Revilla ngayon di ba? Hindi natin masasabi na eto na yung big fish mga kababayan sapagkat ang pinaniniwalaang big fish ng taong bayan ay hindi magalaw-galaw.
dahil prinoproteksyonan ng mga nayupak na mga politiko. Both Congress, both House of Representatives and Senate. Di ba? Sabi niya po dito, si Duterte walang napakulong na big fish, mga kababayan. Are you sure? Are you sure na wala? I-replay mo mula nang maupo si President Duterte. No, baka kasi nasa ibang planeta ka, ng presidente po si former President Duterte, kaya nasasabi mo yan. Pero kung ikaw naman ay bulag, nagbubulag-bulagan, wala kaming magagawa dyan. No? Kung yan po ang paniniwala mo, wala kaming magagawa. Tulad rin namin, no? Wala ka rin magagawa. Kung ang paniniwala namin, no, mas maganda ang nagawa ni former President Duterte kesa sa presidente ninyo na si President Bongbong Marcos Jr. Okay? Ito nga mga kaubayan, no? May isa pong vlogger, ito ikukwento ko na lang po. Hindi ko kasi na-save yung picture pero nandito rin naman. Ito, ipakita na nga lang natin dito. Kaya siguro. Teka lang Ayan Ayan Sabi po dito ng isang loyalista na vlogger na si Romeo TV. Ayan. Pangalanan na natin pero huwag kayong mag-subscribe sa kanya. Hindi ko po kayo pinapayuhan na mag-subscribe. Baka maging maging parehas kayo sa kanya. Baka yung utak nyo mapunta sa talampakan pag mag-subscribe kayo sa kanya. Okay. Sabi niya po dito, isulong natin na si Pangulong Bongbong Marcos na maging Prime Minister ng ating bansa. Hinayop. Anyway, kayo mga kababayan, gusto niyo bang sumama sa kanila at isulong daw na maging Prime Minister itong si PBBM? Ngayon pa nga lang mga kababayan, negative 27 na po ang trust rating. Posible, sa bagay, baka gapangin po nila, di ba? Baka gapangin nila na maging Prime Minister talaga. Sabi dito grabe naman ito, Prime Minister talaga. Pwede naman kayong maging Prime Minister kasi PBBM, no? Total, napakarami naman pong isla ang Pilipinas, no? Pumunta kayo sa isang island. Doon sambahin nyo doon si President Bongbong Marcos Jr. Pero kung sasabihin nyo, buong Pilipinas, teka lang. Napaka-imposible naman yata nitong sinasabi ng taong ito, mga kababayan. Gustong gawing Prime Minister si President Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa. Naisipan mo pa talaga yan? Well, anyway, ito nga yung sinasabi natin Kung ikaw nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa problema ng ating bayan, huwag mo nang isali, no? Yung mga ordinaryong Pilipino. Kung ikaw man ay nabayaran, sa'yo na lang yan. Okay? Wag mo na kaming idamay dyan. Ngayon pa, Prime Minister. Diyos ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Kita nyo talagang tingnan natin yung mga nag-react. Okay? 39,000 ang tumawa. 33,000 ang nag-like at 9.1K, no? Yung nag-heart. Marami sila dito. No? Marami po silang dito, marami po silang mga, hindi ko alam. Pero mga nakalak kasi yung yung mga profile nila. Diba? Sabi po sa komento, waka. Nung lingwahe ito, Alam. Gawin Prime Minister si BBM, aray ko po. Push it now, the constitutional change from democratic to parliamentary government. Mukhang napunta yata tayo sa page ng mga hinayupak Wala ka kuyapi. Diha Prime Minister sa imong mata. Ayun, may nagalit din, no?
Kasi galit tayo sa ganyang mga pahayag. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan na po natin to. Nako, sabi po dito sa video ito, ang caption po, matindi to. Nabulaga lahat, kapapasok lang, bunuan, kakanta na ba? O eto, Coach Oli, pasok. Ito pag-usapan natin mabuti dahil ito si Bunuan, di ba matagal nang pinauwi at hindi na umuwi. Ngayon merong blue ribbon, biglang umuwi. Tingnan po natin. And in one of our budget hearings, I believe kinumpute po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan, ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos. Napunta kay Bunuan, 2.5 billion pesos. Ganyang katitindi ang mga sekretary ng Pilipinas. Since 2022. 2022 pa yan wala pa yung dati. Pero malamang-lamang yan ngayon. Grabe, nakangiti pa si Bunuan Very confident mga kababayan na malulusutan niya ito. Lumobo Kaya ngayon iniimbestigahan. Well, ano po ang masasabi niyo ho dyan? I think, Your Honor, I think this is something. Well, I think I issued a denial on this at one point in time when I learned about. I have not read the entire affidavit, but I issued a denial to it. I don't even recall actually talking about any projects at all. If there will be proposals from them, I just. But this is very clear na meron kayong allocated amount at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. This, I completely deny, Your Honor. Ako medyo hindi ako naniniwala kay Bunuan. Kami dumadaan sa opisina mo yan. Dumadaan sa opisina mo. Kung yung mga under lang, di ba? Under lang sa pamunuan ni Bunuan, ang lalaki ng kickbacks. Ikaw pa kaya na ikaw ang pinuno dyan? Diba? Huwag tayong maglukuhan mga kababayan. Kahit sa barangay nangyayari po yan. From the very top, papunta sa barangay tanod. Kung kurap ang, di ba, ang nasa taas, ang nasa baba, kurap. Lalo na ngayon, nalaman na natin na kurap yung mga nasa baba. Di ba? Yung mga nasa baba ni Bunuan, di ba? Yung mga engineers na yan. Di ba? Mga regional director na yan. Kung ano man ang tawag sa kanila, basta importante nasa baba sila ng umbrella ni Bunuan. No? Napaka-imposible naman, Bunuan. Ikaw ang malinis, ikaw lang ang malinis sa kanilang lahat. Diyos ko po. Sasalita namin si Congressman Leandro Libiste. Opo. And I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. Well, Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Kaya parang sinasabi dito, nasa listahan si Bunuan. Diba? Na yung listahan ng Cabral files ni Libiste, nandun siya. Kung ano. Imposible kasing wala yan, hindi sangkot yan mga kababayan kasi siya nga ang pinuno ng DPWH, no? Like for example na lang, yung sa House of Representatives, imposible rin na hindi sangkot si Romualdez. Sa panahon niya kasi nangyari yan Diba? Kung yung mga congressman na under ni Romualdez sa kanyang pamunuan, ang lalaki ng kickbacks, umaabot ng ilang bilyones, no? Siya pa kaya na siya ang pinuno? Titingnan niya lang yan, hindi siya maiinggit, di ba? As simple as that mga kababayan. Kung, sabi ko nga kanina, at sinabi rin ito noon, kung naaalala ko pa, at naaalala ko pa talaga na sinabi po ito ni former President Duterte, kapag kurap ang nasa taas, kurap yan hanggang sa baba. Di ba? Pero kapag kamay na bakal ang nasa taas hanggang sa baba, kamay na bakal yan mga kababayan. Merong lilihis pero iilan na lang po yan, no, kapag kamay na bakal ang nasa taas. Pero kapag kurap po ang nasa taas, nako,
Up to the last, mas madali po kasing maging corrupt kaysa sa maging straight ka eh. No? Kapag ang nasa taas ay corrupt. Sa totoo lang, mga kababayan, no? Mas madali ang maging corrupt ka kapag corrupt ang nasa taas. Pero, mahirapan kang maging corrupt kapag kamay na bakal ang nasa taas, mga kababayan. Ano man tawag doon? Allocable, non-allocable, na-alok ka ba? Kung ano man yan. Basta may napunta sa 2.2 billion. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. Yun. Same, di ba? Yung nga to the very least si Bongbong Marcos, sabit siya talaga dahil pinabayaan niya rin. Pero I don't think pinabayaan niya lang. Involved siya. Same thing kay Bunuan. Hindi ako naniniwalang pinabayaan niya lang yan. Involved siya dyan. Di ba? You're the Correct. secretary of For the 3 years, Your DPWH. Honor. 3 years, 2 years, 3 years. Secretary ko yun ng DPWH. May mga ghost projects. May 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa... Mismo. Ako yan din Nangyayari ang kalokohan sa ilalim mo, tahimik ka. Anong, kasi ganito yan parang ganito yan. Sige, magtrabaho kayo. Trabahuin nyo yan. Hindi ko ayoko yan, yung lintik na ghost projects na yan. Trabahuin nyo yan. Kayo nang bahala dyan. Di ba? Hindi na lang ako magsasalita. Pwede bang ganon? Meron yan di ba? Meron yang natanggap para tumahimik yan. Hindi mo alam. Ano, tanga ka lang? Ganyan kalaking ghost projects nangyayari sa ilalim mo, wala kang alam? Sa ganitong sitwasyon ngayon Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, Anong ibig mong sabihin ng general oversight? Marami kang trabaho. Isa po yan sa trabaho mo. Diba? Na pinabayaan mo. Kaya huwag kang magdadahilan na general oversight. Nayupak. Diba? Isa yan sa trabaho mo, pinabayaan mo. Kaya mahirap talaga, mahirap paniwalaan to mga kabayan. yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Saan mga kabayan, ikaw, na nanonood mga ka-review natin, no? Naniniwala ka ba kay Bunuan na wala siyang kinalaman dyan? Or, ay nako, nagsisinungaling po itong si Bunuan, no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below, yan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.